Matapos lamang nga pong matambakan at matalo ang Gilas Pilipinas sa quarterfinals noong nakaraan, marami ang nakapansin na sa kabila ng pagbabagong ginawa ng national team, nananatili pa ring mas superior ang Australia. Kaya suggest ng mga fans, kailangan nga daw talagang gumawa ang management ng Gilas ng pagbabago sa lineup. Hindi rin naman biro ang kanilang makakatapat sa susunod na kompetisyon na sasalihan, gayong kasama nila sa group stage ang Australia, New Zealand at maging ang Guam. Kaya habang maaga pa, dapat nga daw tanggalin ang mga players na dapat tanggalin. Sinabi rin naman na kailangan nga daw ditong alisin ang mga PBA players at gawing priority ang mga players na merong experience na maglaro sa international game. Pero ayon kay Coach Tim Cone, alam niya na maraming hinaing ang mga fans kasunod ng pagkatalo. Ngunit ibinulgar nito, wala silang babaguhin o papalitan sa kasalukuyang lineup, gayong gagamitin nila ito ng long term. Sa madaling salita, ito pa rin ang gagamitin na pangsasabak sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa katapusan ng Nobyembre. Samantala, ibinulgar ng Dallas Mavericks, maliit ang tsansang makapaglaro pa next season si Kyrie Irving dahil sa ACL injury. Sa ngayon, daw maayos na itong nakakapaglakad matapos ang ilang buwan mula ng operahan sa tuhod. Limitado pa rin ang galaw niya at pinagkakaabalahan muna nga nito ang ibang mga bagay katulad ng panunood ng kanyang mga highlights. Nag-guest rin naman ito sa ilang mga podcast, bagay na patungkol sa kanya. At isa dyan ang ibulgar nito na seryoso siya sa pag-request sa FIBA na makapaglaro sa Australia. Sa katunayan, as of now, inasikaso na nga nila ang ilang mga paperworks para maisakatuparan nito at para makahabol pa siya sa Olympics year 2028. Well, kung inyo nga matatandaan, ilang beses nang nirepresenta ni Irving ang national team ng Team USA. Ngunit sa kabila ng itchapuera pa rin siya sa nagdaang FIBA World Cup at Olympics. Kaya since hindi siya dito binibigyan ng pagkakataong makapaglaro muli, pipilitin na lamang nga niyang lumipat sa Australia para matulungang makakuha ng gintong medalya. Sa kabilang banda, kung inyong ang matatandaan ng mga nagdaang taon, isa sa naging problema ng Lakers ay ang napakalamiyang shooting. Parati silang na-outscored ng kalaban, pero mukhang hindi na rin naman ito mangyayari pa next season, gayong bukod sa nakakuha sila ng mga bagong player na makakatulong sa opensa, nag-improve rin naman ang shooting ng halos lahat. Sa katunayan, 4 sa kanilang kasalukuyang starter merong pinakamatataas na shooting percentage sa long range na sina Austin Reeves, Luka Doncic, Rui Hachimura at maging si LeBron. Kaya simula next year, hindi magiging problema pa sa Lakers ang shooting. Ang kailangan pagtuunan ng pansin, depensa na lumalamya pa rin laban sa mas malalakas na kupunan. Ito na rin naman na mismong dahilan bakit hindi sila masyadong kumuha ng mga offensive players ngayong off-season at mas nakafocus sa mga manlalaro na kayang dumepensa. Anong masasabi niyo dito, mga idol?